Magandang umaga. Ngayong araw nga pala ang flight natin papuntang Ho Chi Minh City. Aabutin din ng 2 oras ng biyahe natin. Umaga nga pala kami umalis dito sa Pilipinas, alas 6. At dito na rin tayo mag-uumagahan sa aeroplano. Ito nga pala yung ating complimentary. Merong dried mangoes, adobo laman yan, may kape at meron ding tubig. After ng 2 oras na biyahe, nandito na nga tayo. Ayan, tanaw na natin ang Ho Chi Minh City. Ganito itsura niya sa himpapawid. Pagdating nyo pala sa area na to, may mga ATM na dito, pwede kayo mag-withdraw dito gamit yung card nyo sa Pilipinas. Paglabas nun yung pera na ng Vietnam. Meron din mga nagtitinda ng SIM card dito, mura lang din, around mga 500 pesos, with unlimited data for 30 days. I suggest dito na kayo bumili sa loob, kasi paglabas nyo, gagamit na rin kayo ng internet. Yung Grab app nga pala, nag-update din yun, at pwede nyo siyang gamitin sa Vietnam, para pag-book pagpupunta kayo ng hotel. Means of transportation nyo na rin kung prepare nyo mag-grab. Ito nga pala yung hotel na binook ng travel agency na nag-accommodate sa akin. Ang pangalan nito ay Saigon Sunrise Hotel. Ayan. Ayan. Ganda. Malaki yung room. Dalawa yung bed. Malinis. Tsaka ang maganda dito, malapit siya sa lahat. Nasa sentro siya. Ayan. At dahil gutom na, naglakad-lakad lang konti at nakita ko nga itong Vietnamese restaurant na ito, malapit lang dun sa tinutuluyan ko. Ganda ng ambience dito. Ayan, kung makikita nyo nga sa mga aesthetic dyan, pwedeng-pwede sa inyo to. Ayan, yung mga pagkain nga pala ng mga Vietnamese, mahilig sila sa gulay. Itong in-order ko, spring roll. Sarap niyan. So, samahan nyo ako kumain. Dahil nabusog na tayo, maglakad-lakad naman tayo at ngayon pupunta tayo sa Ben Thanh Market. Sobrang daming motor dito sa Vietnam, guys. Ingat kayo lagi sa pagtawid. Para sa akin, mas mahirap tumawid dito kaysa sa atin sa Pilipinas. Marami nga palang tinitinda dito. Iba-iba, marami ka makikita dito. Pero ngayong araw, hindi muna tayo mamimili kasi gagawin natin yan sa last date. So, labas muna tayo ng Ben Thanh Market at punta naman tayo ng Saigon Square.
Marami din palang mga bibili dito na mga souvenir items at kung ano-ano pang mga gamit. Basta dapat magaling ka tumawad kasi yung mga presyo dito tinataasan nila ng doble, kaya dapat pag tumawad ka kalahati agad. Ito nga pala yung half on half off bus. Tatry din natin yan, sasakay tayo dyan mamaya as we tour around the city at mag-upload ako ng separate video sa experience natin sa pagsakay dyan. At pagkatapos nga ng isang oras na city tour, sakay ng half on half off bus, dumiretso tayo dito sa Landmark 81 at nagpag-upload din ako ng separate na video sa pag-akyat natin dito sa pinakamataas na building sa buong Vietnam. Dito na rin tayo nagpagabi. At syempre, saan pa nga ba tayo maghahaponan? Di sa sariling atin, Jollibee. So try natin kung ano yung lasa ng Jollibee dito. Kung pareho lang ba ng Jollibee sa atin sa Pinas. Ayan, mag-order na tayo. Wala nga palang Pinoy na crew dito. So, ito yung na-order. One piece chicken na may gulay. Yun yung kakaiba dito. May gulay yung kanilang chicken. Yung spaghetti, lasang spaghetti na natin sa Pinas. At kasama nga pala sa package natin yung half-day city tour. Company, I would like to thank you and also welcome you three to the tour today. Yeah, so we're going to visit like places in the city center. Yun nga pala yung tour guide namin si Bin. At binigay niya sa amin tong ticket na to para makapasok tayo sa loob dito sa War Remnants Museum. Dito sa War Remnants Museum, marami kayong matututunan dito at marami kayong makikita about sa kasaysayan ng Vietnam War. I highly recommend na mag-visit kayo dito kasi sobrang dami nyong matututunan at malalaman tungkol sa Vietnam pag pumunta kayo dito. I-ready nyo lang yung inyong mga puso't isipan dahil marami kayong mga makikitang larawan na tungkol sa mga kalunos-lunos na sinapit ng mga sibilyang Vietnamese nung panahon ng gera. Dito hahangaan mo rin sila sa kanilang katapangan at galing sa pakikipaglaban. At sa kabila nga ng hindi magandang pangyayari sa kanila noon, sila ay lumaban at pumangon. At ngayon, isa na silang mapayapa at maunlad na bansa. Masasabi ko na sulit ang pagpasok namin dito sa War Remnants Museum. At pagkatapos nga dito, dediretso na kami sa Independence Palace. Katumbas nito sa atin yung Malacanang Palace.
Ito yung Minister's Cabinet Room. Ito naman ang banquet hall. At para sa akin, ito ang pinakamagandang spot dito sa Independence Palace, ang conference hall. And this used to be the president's office. Meron din pala silang cinema sa loob, guys. Ito siya. At merong nakaabang na helicopter sa taas. Kung mapapansin nyo itong dalawang pulang markang bilog na to, yan yung spot kung saan bumagsak yung missile na hinulog dito sa Independence Palace. Ito naman yung bunker. Matatagpuan ito sa ilalim ng building. Ito yung mga ginamit nila noon for communications. Andiyan pa rin yung mga machines. Ito yung mga gamit nila noon. Ito yung kwarto sa ilalim ng bunker. Opisina. Balik tayo sa taas. Dito naman tayo ngayon sa kusina. Ayan guys, kung makikita nyo, ang laki ng kusina nila. Parang kusina ng 5-star hotel. Next stop, Notre Dame Cathedral. Ayun, yung maraming scaffolding na yan guys. Under renovation siya, kaya siya maraming scaffoldings. Katapat niyan, itong Saigon Central Post Office. Itong Saigon Central Post Office, bukod sa pagiging tourist spot, nag-ooperate pa rin siya as regular post office. Madami ding mga tindang mga souvenir items sa loob nito. At pag napagod na kayo sa pag-iikot, dito lang malapit sa may Central Post Office, maraming hilera dyan na coffee shop na pwede kayo mag-chill. Sa kabila naman,
Diyan yung matatagpuan yung Book Street. Maraming mga binebentang mga libro dyan. At souvenir items na din. May mga coffee shop din yan. At pagkatapos nga dito, maglalakad na uli tayo pabalik ng hotel para makapagpahinga at mamayang hapon lalabas ulit. Naglakad-lakad na nga lang tayo konti at kumain na lang rin sa labas. Pagkatapos bumalik na rin sa hotel para makapagpahinga dahil maaga pagising bukas dahil uuwi na tayo ng Pilipinas. Day 3, maaga nga tayong nagising sapagkat maaga tayong pupunta ng airport. Kailangan nating umiwas sa traffic dahil alas 9, flight na natin pabalik ng Manila. Ayun nga pala yung sundo natin. Nakabang na itong white na car. Ihatid tayo niyan papuntang airport. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. Bagaman naging maikli ang ating bakasyon, masasabi ko na sulit din naman. Hanggang sa muli.